Nasaan ang batch nyo? Nasaan ang... Paano naging ako yan, ha? Paano naging ako yan? Ayos yan! Akala po yung wala yung mobile naman yung mobile lang! Super na kayo! Alam mo lang, ha? Bakit pa kinikap na nga ako? Ako pa gagalitin nyo? Magpiyasa ka na lang, magpiyasa ka na lang! Nasaan ang mobile nyo kung pulis talaga kayo? Patol mo mobile, hirapan ako! Bakit ba ito yan? Ako muna papakita ko yan ko! Paano pa ako makakalis dito? Nandito lang ako! Bitawan mo ako! Huwag mo ako sampalin! Bitawan mo ako! Nagtatrabaho lang ako! Bitawan mo ako! Alam mo procedure! Ha? Alias yan! Hindi ako yan! Nasa iyo magtuturo ako yan! Alam mo yan! Pulis ka! Alam mo yan! Sige, kunin nyo na, kunin nyo na. Kunin nyo na, sige. Ano mo pala kung tayo kunin siya eh? Asan yung batch nyo? Asan yung batch nyo? Asan yung batch nyo kung pulis Pakita kayo ng batch. Asan? Nasaan ang batch nyo? Nasaan ang batch nyo? Batch nyo! Alam mo procedure, ha? Pulis po kami. Wala kang procedure! Wala kang procedure na pulis talaga kayo. Pakita ka muna ng batch. Pakita nyo! Warrant nyo! Asan? Asan yung warrant? Hoy! Pakita, wala, hindi nila. Wala kayong proceeding yan. Wala kayong bakit to? Wala namin to, ba? Wala namin to, ba? May pensa naman po. Oh! Uy, iglesia ni Cristo! Hoy! Kinikap nila! Hoy! Mahihinig kami nga lang, wala kang bakit! May warrant of arrest! Hoy, Ako wala! yung iglesia ni Cristo! May warrant of arrest nila! Tulungan nyo kami! Bawal ang ginagawa mo! Ako yung kinikap nila! May pensa naman po nga, may pensa. May hearing ako! Ano piyansa? Mahihinig kami! Asan ang abogado namin? Kailangan namin yung abogado namin! Ito ginagawa nila sa akin! Tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! Walang hinato! Nangihindap! Asan yung badge mo? Asan yung badge mo? Asan yung badge nyo? Asan yung badge mo? Pulis ka! Asan yung badge mo? Pulis ka! Wala! Wala! Bitawan mo! Wala kang badge! Asan yung badge mo? Wala! Asan yung badge? Wala kayo Ako ang iglesia ni Cristo na kinikap nila! At ngayon, ipakukulong nila! Pakukulong May nila! hearing ako! Tulungan nyo kami! Ay, wala kang badge! Asan yung badge mong pulis ka? Asan? Asan yung patunay mong pulis ka? Asan? Hoy! Lawa mo na to! Alis mo! Ayaw! Arrest nila kita sige! Ano arrestan? Asan yung pulis mo? Asan yung badge mo? Nais ko lang pong gamitin ang pagkakataon na ito para ibahagi yung damdamin ko personal, maging ng mga kasamahan ko ng mga ministro at mga tunay na Kristiyano, mga tinatawag namin tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito yung aming pag-extend ng aming sincere apology sa lahat ng mga kapatid namin na Kristiyano, lalo na sa mga taga dating daan, lalo na kay Brother Eddie Soriano. Dahil sa naniniwala kami na ang tunay na Kristiyano hindi mapag-imbot, hindi nagtatanim ng sama ng loob at hindi gumagawa ng masama sa kapwa. At ako'y saksing buhay sa mga nangyari kay Brother Eddie Soriano dahil sa ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. At naniniwala ako na maraming mga kaanib sa ang dating daan, ang talagang totoong Kristiyano, mababait. At alam ko na yung nangyari na bangayan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng ang dating daan ay nagdulot ng isang isipan sa maraming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na makakristyano ang gawain na murahin mo o kaya naman ay pag-isipan mo ng masama o gawa ng masama ang sino man na iniisip mong kalaban mo o kaaway mo. Dahil itinuturo nga ng Biblia, mahalin mo kahit ang kaaway mo. Naniniwala ako na bagamat iba't iba ang pananampalataya at paniniwala ng iba't ibang relihiyon, magagawa natin na magkaroon ng respeto sa isa't isa. Magkaroon ng pag-ibig at sinserong pagmamahal sa isa't isa. Isang bagay na nasira dahil sa nagkaroon ng isipan na gawan ng masama yung mga kaaway. Kaya yun ang nangyari kay Brother Eddie Soriano. And that's why I would like to extend our sincere apology. And I know that
we are all brothers and sisters in faith. We may have a difference in our doctrines, in our beliefs, but that doesn't mean that we cannot be true Christians towards each other, because that is exactly what is being taught by the Bible, that we should love God above all, and we should love our neighbor the way we love ourselves. Hindi naman sinabi na we can love our neighbor basta kasama natin siya. 'Di ba? Basta kapananampalatayan natin sila. We should love our neighbor regardless kung anong nationality niya, kung anong pananampalataya, anong gender niya. So that is something na nawala na eh. Dahil sa isipan na ng tao ngayon na naging, kumbaga, man-centric na. Nag-idolize na ng tao to the point na kaya nang makipagpatayan para dun sa tao yun, which is wrong. That is why I hope that everybody can be true Christians. Sana maalis na yung tinatawag na bigotry, di ba? Nang dahil sa paniniwala, pananampalataya ay nagiging extremist na to the point na pwede na siyang manakit, pwede na siyang pumatay dahil iniisip niya yun ay nakalulugod sa Diyos. I hope that everybody will have the sensibility and that Christian faith enough to love even their own enemies. And I believe na for as long as we try to do good in the sight of our Lord God, none of us will ever be enemies. I'd like to extend our apology to the rest of the Dating Daan members, especially Brother Eli Soriano. Yeah, well, we can... Yeah, kasi, you know, I was part of what happened before. Sad to say na yung... I know exactly what they did. Kasi nag-edit ako ng Tamang Daan noon. Yun ang ano eh. And pati yung ano, yung... Nahandaan ko yun eh, yung nagpakalat noon ng newspaper. Yung comics against ano. Kilala kong gumawa nun, ng mga ano. Si Ferma. Yeah. And parang noon pa lang naramdaman ko na, I mean, why... Tapos sinidistribute sa mga Yeah. Sabi ko, why are they doing this? I mean, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Di ba? Nakakaano lang, nakakalungkot lang. And kaya nakita ko yung talagang ginawa nilang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol, hanggang sa, yeah. So yung ginawa ng procedures na yan, I was a witness to that, all of that. Kaya sabi ko siguro it's never too late for at least yung mga talagang mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that. At least on our part, talagang we would like to extend our apologies, sincere apology. Yeah. Of course, talagang lahat, I could say na lahat talaga ng way ginawa nila. They even sent a lawyer all the way from the US, si Romel San Pedro, para una to intimidate the CBC, para makuha din yung side nila. And then doon pa lang, pinalabas nila na hindi totoo daw yung mga sinabi ko. They also tried many ways para maka-intervene dun sa process ng Immigration Refugee Board. Since it's very strictly confidential, kahit na gumamit na sila ng iba't ibang mga kapatid sa iba't ibang lugar, Pilipinas, kahit pa sa, I think, all the way from Eastern Canada, lahat. The same thing na ginawa nila sa Philippines. Diba? Sa iba't ibang lugar within the Philippines, nag-file sila ng kaso. Ganun din ang ginawa nila. Ngayon, nakita ng sinabi sa akin mismo na talagang, I think their office was overwhelmed with so many unsolicited letters. Akala nila it would work to their advantage. Akala nila it's a way para ma-convince ang board na hindi totoo yung sinasabi ko. But then, doon mo makikita na lalo lang sila nahayag dahil sa napatunayan lang nun na ganun yung animosity na itinanim ng kasalukuyang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa isipan ng mga kapatid sa Iglesia para magalit sa akin, para magamit silang kasangkapan na siraan ako o kaya naman ay magkaroon sila ng effect doon sa magiging review ng Immigration Refugee Board. Out of the many unsolicited letters, isa lang ang kinonsider ng Immigration Refugee Board. Not because it was credible, but because there was a potential credibility nung magiging witness. And it's so ironic dahil sa ang ginawa nilang witness is my cousin.
pinsan ko who is a minister, imagine he's all the way from, I think he's from Eastern Canada, doon siya nakadistino. Then, I think nung nabalitaan nilang pupunta ako ng Canada, bigla nilang dinala yung pinsan ko dito para bantayan yung mother ko at yung mga kamag-anak ko. So, doon siya idinistino. And then all of a sudden, nag-submit siya ng mga evidence daw against me. And then, gumawa rin siya ng affidavit na sinasabi niya na totoo daw lahat ng mga sinasabi tungkol sa akin. Ang hindi niya naunawaan, kitang-kita ng Immigration Refugee Board yung kanyang intent. Bakit niya ginagawa yun? Dahil sa ilang beses tinanong nandun ka ba nung nangyari yung mga to? Hindi siya makasagot. Tinanong siya ng judge, ano yung saan galing itong mga ipinadala mo? Hindi niya masabi. Sabi niya galing daw sa relatives. Nung tinanong kung sino yung relatives, basta sabi niya relatives, and then pinilit na siya, sino itong mga relatives? And you know who's the relatives na sinasabi niya? Romel San Pedro, who is not a relative. Nung tinanong siya, bakit relative? Is because yun daw ang turo sa iglesia na we are all family, magkakapatid, so relatives daw. So he's trying to twist it para to make it appear na credible. So the panel was thinking Marlon Ginto could have been a credible witness dahil sa pinsan ko siya, may personal knowledge siya sa akin, but then that was many years ago. Nung nandun siya sa Philippines, nag-aaral pa siya for the ministry, there was a time na tumira siya sa amin, and then parang ginamit niya yung na springboard para sabihin na totoo daw yung case sa akin na kasi isa sa mga case may granada daw akong hawak-hawak na totoo daw yun, and then but in the end the panel saw through it. Talagang kaya sila na mismo ang nag-derive mula doon sa sinabi niya kung credible ba talaga yung sinasabi niya o hindi. And siguro nakakatawag lang ng pansin na isang ministro ng Iglesia ni Cristo nakahandang magsinungaling under oath. Under oath. It's actually perjury. When you lie under oath, that's perjury. So I don't know kung hanggang kailan niya kayang dalihin yun nang hindi siya makakasuhan dahil sa ginawa niya. And I know that ever since lumabas itong decision, nag-escalate yung threat, not only for my life. Since I am now considered as a person in need of protection, a status given by the Canadian government, my fear now is for my family. Because they're very vulnerable. They're still in Asia. And sila ngayon ang target. Ang family ko, loved ones ko. So anybody that they can hurt, that they can target, they would do that just to get back at me. Kasi kumbaga napahiya sila sa buong mundo eh. Yung sinasabi lang hindi raw totoo, gawa-gawa lang daw. Tapos all of a sudden, a credible body in a first world country would determine that everything that I have said is true. And then the church has the means and the motivation to actually harm or kill me. Ang kanilang ginagawa ngayon, if you're starting to ask questions, masama ng tingin sa'yo ngayon. If you start to question what's really happening, they will either brand you as an enemy of the church, they will expel you. Before, siguro pagka in-expel ka, tapos na eh. Pero hindi eh. Ngayon, in-expel ka, i-persecute ka pa, i-oppress ka pa. Sooner or later, you'll just find yourself na either in jail or in the cemetery. Eh, kung yung sarili nga niya magulang, sarili niya mga kapatid, ni hindi niya kayang harapin at kausapin, much more yung mga karaniwang taong katulad namin. There was some incident while I'm just walking sa SkyTrain or sa mall, and then people would take pictures of they are accustomed to in the Philippines. They try to do it online. So they would take pictures of me and then post it online, tapos kung ano ng mga pinaglalagay nila doon. And then just recently, meron pang nag-comment eh. Akala ko dami account lang, yung pala totoong account. And then nakalagay sa comment niya, ako napapatay dyan, pauwi nyo lang sa Pilipinas. Yun nga ang sinasabi ko eh. Nagagalit sila sa akin, personally, for exposing the truth, the anomalies and the corruption.
sabi ko, bakit kayo nagagalit sa messenger? Sinasabi ko lang naman kung ano yung nangyari, in-expose ko lang. During those times when I was detained, I actually talked to Ka Eduardo. We talked face to face because I had to know for myself if everything that's happening is actually true. Baka nga naman nagkamali lang. Baka victim lang siya ng all of this, di ba? Baka hindi niya alam. So I was still giving him the benefit of the doubt. Before I planned my escape during detention, I made it a point na magkausap kami face-to-face ng Ka Eduardo. I wanted to know for myself if he really had anything to do with the kidnappings, illegal detention, and every extrajudicial activity of the church. So we got a way to be able to talk to him. Pumunta kami sa mismong central office, dun sa mismong office niya sa Bulwagan. So I was with my mom and my wife, my daughter, even her nanny is there. Nung nakita na kami ng Ka Eduardo, we were led to the inner office. Pagdating doon, pumunta ang Ka Eduardo, andun yung mom ko, nag-usap-usap kasi we're basically family. I mean, he's my ninong sa kasal. He's very close with my dad and my mom. So pagdating nung kausap na kami, so I was thinking na baka hindi niya alam eh. So nagsumbong na ako agad, Ka Eduardo, alam niyo po ba yung nangyari sa akin? Gitu. And when I started talking like that, tumayo na siya. Sabi niya sa mother ko, Kaminda, sandali lang po. Mag-uusap lang muna kami ni Boyet banda dito. So he led me away from my mom and my wife. And then we started talking. Tapos hawak-hawak niya ako sa braso. Sabi ko, Ka Eduardo, alam niyo pong ginawa nila sa akin. Dinukot nila ako doon, tinutukan nila ako ng baril, mga pulis ang ginamit nila. So pinapaliwanag ko kung ano yung ginawa sa akin, ang ginawang pagkidnap sa akin. Tapos bigla niya akong pinigilan, sabi niya sa akin, pero Boyet, naunawaan mo ba kung bakit namin kinailangan gawin sa iyo yun? When I heard that, that's it. Sabi ko, that's the confirmation I needed to hear. And then I answered him blankly. Sabi ko sa kanya, no, you didn't have to do that. Kasi nung ginawa niyo po yun, nung inutos niyo i-kidnap ako, fiesta po doon sa barangay. Kitang-kita po ng lahat ng mga non-INC members kung ano po yung ginawa ng mga pulis. Napahiya ang iglesia dahil sa ginawa. Pwedeng-pwede niyo naman ako ipatawag. Isang text niyo lang, o kaya ng sanggunian, o kahit ng district minister, na pumunta ka dito sa central, kakausapin ka, I would gladly go. Bakit kinakailangan niyo pa akong padukot? And at that moment, nakita ko, he's just staring at me. Hindi niya masagot. I kept on repeating that. Tapos nakatingin lang siya sa akin. But then, at that moment, alam ko na he knows everything that happened. And he's responsible for everything that happened. So before leaving there, I made it a point to get my message across. At sinabi ko, the only thing that I want, kasi they're already bribing me with so many things. They bribe me na, mamili ka na kung saan mong gustong bansa. Mamili ka na, sabi, saan gusto mong bansa, give us 2 weeks, may visa ka na. Set for life na kami, kung tinanggap ko yon. Kung anong posisyon ang gusto ko, kung saang opisina ang gusto ko, nung hinihingi ko yung sasakyan na kinuha na sa akin, mamili na lang daw ako ng bagong sasakyan. Sa that moment, alam ko, they're bribing me na. They tried to kill me. They tried to threaten me, to coerce me. It didn't work. This time, they're trying to bribe me. Pero I said no. Pinasabi ko kay Ka Eduardo, the only thing that I'm requesting is, una, itigil na nila yung pangingidnap, pagdidetain, yung pagdukot ng mga tao, pananakot. Pangalawa, lahat na may kinalaman sa extrajudicial activities ng iglesia, including our kidnapping, should be held accountable. Sa panahon ng Ka Eduardo ngayon, kahit na mali, basta galing sa kanya, basta itinuro niya, dapat ay sundin ng walang reklamo. Kaya nga meron silang bagong mantra ngayon, tinatawag na obey and never complain. Ang kapatid na Eduardo Manalo, I think una sa lahat dapat aminin na nila yung mga nangyaring kamalian. Kasi hanggang ngayon, di pa nila kayang aminin yung tungkol sa bilyon na bank loans ng iglesia na kung saan ang mga properties ng iglesia ay nakakulateral sa mga bangko mismo.
pagka yan ang naitatanong na imbis na sagutin, tinitiwalag na lang nila Kaya sana sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, magkaroon na sila ng lakas ng loob. Kasi marami naman talaga ang alam ang nangyayari, pero natatakot. Bakit? Kasi nakita nila kung anong kaya ng Iglesia Kung sa isang katulad ko, nagawang pakasuhan, ipadukot, pakidnap, i-detain, di ba? Kasuhan ng sapin-sapin ng mga kaso ng libelo. Kung kaya lang gawin sa amin yan, natatakot silang ganun din ang gawin sa kanila. Ako nga, hindi ko akalain na makakalabas ako ng Pilipinas Hinarang na ako doon sa airport. Parating na yung mga pulis na dudukot ulit sa akin. Pero gumawa ang Diyos ng himala. Hindi ko akalain na makakapasok ako ng Canada. Hindi ko akalain na ma-accept yung aking refugee claim. But then, God is good. At alam niya kung ano talaga yung kinakailangan mangyari para mailabas ang totoo. At may panawagan din ako sa mga kapatid namin, mga ministro at mga manggagawa. Kung tunay na sumasampalataya silang may Diyos, wala silang dapat ikatakot. Lumabas sila, sabihin nila ang totoo. At ako naniniwala, kaya ipinahintulot ng Panginoon Diyos na dumaan ako sa napakabigat na pagsubok na dinaanan ko at ng pamilya ko para patunayan sa mga tao na sa panahon ngayon may mga himala pa rin nangyayari.